hindi lumala, sa halip ay bumuti pa nga. Yan ang iginiit ng Malacanang Department of Justice kasunod na naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan nila, batay sa datos ay malaki ang ibinaba ng crime rate sa bansa. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Hindi pinalampas ng Malacanang ang pahayag kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado na tumaas umano ang krimen nang matapos ang kanyang termino. Sa isang pahayag na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya, taliwas naman ang mga sinabi ni Duterte sa mga datos ng Philippine National Police. Katunayan, imbis na tumaas, bumaba pa ang bilang ng mga krimen sa bansa. Bukod pa riyan, mas nisiguro umano ng palasyo na sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na pananatili ang kapayapaan sa bansa at hindi kailanman na isa sa walang bahala ang hustisya at karapatan ng bawat Pilipino. Sa pahayag naman ni Duterte sa drug den sa San Miguel, Manila na malapit sa Malacanang, sabi dito ng Executive Secretary Bersamin, lumang impormasyon na ito. Naaresto na ang suspect, nasabat ang kanyang mga kagamitan sa droga at patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang kanyang mga kasama. Lahat naman anya ito patunay na mas ligtas at may seguridad sa kasalukuyang administrasyon. Kahit naman ang Department of Justice, iisa ang naging sentimiento hinggil sa mga naging pahayag ni Duterte. Inilatag pa ng DOJ na katunayan mula July 1, 2022 hanggang nitong January 31, 2024, bumaba ang crime rate sa Pilipinas ng 10.66% kumpara sa naging crime rate mula December 1, 2020 hanggang June 30, 2022. Ang mga krimen na bumaba ay rape, physical injury, robbery, murder, carnapping at homicide. Ang tanging tumaas lang umano ay ang theft na nasa 4.79%. Kaya naman, ibinabasura ng DOJ ang mga pahayag ng dating Pangulo. Tiniyak din ni Secretary Jesus Crispin Remulla na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ang kapayapaan at seguridad sa mga Pilipino. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.